Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Walang Acting President na Executive Secretary. Ito ang reaksyon ng political strategist na si Malu Tiquia sa umiikot na usapin sa social media kaugnay sa pagtawag kay Executive Secretary Ralph Recto bilang umano'y acting president. Kasunod ng kanyang pangunguna sa ilang mahalagang pulong sa Malacanang. Sa gitna ng mga viral posts at haka-haka online, lalo na sa panahon na may espekulasyon tungkol sa presensya at kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., diretsahang pinabulaanan ni Tiquia ang naturang label. There is no such thing as the Executive Secretary being acting president in the Constitution. Nauna nang naging usap-usapan sa social media ang mga larawan at ulat kung saan si Recto ang nangunguna sa mga pulong ng gobyerno. Kabilang ang mga talakayan ukol sa oil crisis at pakikipag-ugnayan sa mga business leaders. Dahil dito may ilang netizens na nag-label sa kanya bilang acting president. Bagay na lalo pang umingay kasabay ng mga naunang isyu kung saan napansin umano na hindi na si Pangulong Marcos Jr. ang nangunguna sa ilang pampublikong aktibidad. Kasabay nito, umiikot din ang mga espekulasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Mga aligasyong paulit-ulit ng pinabulaanan ng Malacanang at itinuturing na disinformation. Ayon sa umiiral na sistema ng pamahalaan, ang Executive Secretary ay nagsisilbing pangunahing pagpatupad at tagapag-ugnay ng mga direktiba ng Pangulo, kadalasang tinatawag na Little President. Ngunit hindi ito nangangahulugang may kapangyarihan siyang humalili bilang Pangulo. So, nakita ko yung mga post na yan na si A.S. Recto nakikipagpulong sa mga business leaders tungkol sa oil crisis. So, ang tanong, nasaan ang Pangulo? Kasi nung una, nag-post sila ng mga pictures, videos na nagtatrabaho ang Pangulo, malusog, lang nabuking ng ilang netizens dahil ano ba naman tong mga mainstream media na nagpo-post ng mga pictures at videos, hindi nila tinitingnang maigi. Nakapag-post sila ng video na kasama doon yung yumaong Secretary Juan Ponce Enrile. Di, nabuking sila. Ganon din si umalis na Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasama sa katrabaho ng Pangulo na malusog daw ang Pangulo eh. Kung malusog, bakit mga old pictures, old videos ang inilalabas? Kaya lalong naghaka-haka ang taong bayan. So, agree ako kay Professor Malu Tiquia na walang acting president na executive secretary. Ang nakalagay sa konstitusyon, kung temporarily incapacitated ang Pangulo, ang vice Pangulo ang mag-take over. Ganun lang yun. Kaya nga may vice presidente. Malala ko nung naging Deputy Brigade Commander ako sa Mindoro. Brigade Commander, parang presidente yan. Ako yung Deputy Brigade Commander, ako yung Vice President. Oh. May mga panahon na wala ang aking Brigade Commander. I preside the meeting. Kasi ako ang Deputy Brigade Commander. Gano'n lang yun. Nung na-promote na akong General, ako yung Assistant J9. Ang J9 po, tungkol yan sa Reservist and Retiree Affairs. Yung aking boss, 2-star Admiral, nag-schooling sa Spain ata, more than 1 month or 2 months. Di ako yung assistant, akong nag-take over as J9, acting J9. Talagang, ako talaga. Kasi wala yung principal. Ganon yun. Kaya, anyway, hindi naman official na naitalaga si A.S. Recto. Kaya lang, inuunahan na lang ni Professor Malu Tiquia na sundin ang konstitusyon. Kaya ang tanong ngayon, ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo? So, hanggat hindi sila maglalabas ng official medical bulletin, hanggat hindi maipapakita ang Pangulo na yung live, kasi yung in-interview siya ni Claire Castro, maraming nag-aalanganin doon, yung interview.
Kahit yung araw ng kagitingan, noong April 9, maraming nagdududa sa mga inilabas na picture or video. Kasi matabang-mataba ang Pangulo. Matilka siya yung April 9 this year. Ang nasa isipan ng taong bayan, pumapayat na siya. Dahil nga sa kanyang sakit na diverticulitis. Actually, naawa ko sa Pangulo dahil sa kanyang interview o sa pahayag ni Auntie Claire, limitado yung pagkain niya dahil hindi siya basta-basta makakain dahil pag kumain siya ng masobrahan or bawal, sumasakit ang kanyang tiyan. Kaya nakakaawa yun. Kaya dalangin ko sa Panginoon, Lord, kahit wala akong pera, basta wala akong sakit, kahit ginamos lang o bagoong lang ang ulam ko, kahit kamuti na lang, basta wala akong sakit. At ako, maligaya ako dahil hindi naman ako perfect health, dahil malakas. Ang sakit ko lang ngayon dito, arthritis. Ang aking arthritis dati sa paa. Ngayon, dito, namamaga dito ko masakit. At least, arthritis lang. Mayroon akong maintenance na diclofenac, colchicine. But basically, malusog ako, kaya maligaya ako ngayon. Kaysa yung bilyones ang pera mo, hindi ka naman makakain ng gusto mo, edi huwag na lang.